Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabagat. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga po sa Endogabos, ako po si Junel Cuba. Headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Bawas presyo sa diesel asin kerosene. Ipapasunod ngunya na aldaw. Mga operatiba ka na NBI na cite in contempt duman sa Senado. ICC kinumpirmang totoo ang nagkuryat na mga aresa waranta laban kay Senador Bato de la Rosa. Vice President Sara impeachment pwedeng dahilan kan na pagpapatalsik Kisuto sa Senado bilang presidente. Sa tuya pa nga pamayukan ng mga barata sa lado nasyonal. Sa bareta pa sa lado nasyonal, paragos man ngunyada ada pag lapigot ka na NBI asin SWAT para arestaron si Bato de la Rosa uli man kan warrant of arrest na pinagapaluwas ka na ICC. Senado ibinugtak si Senador Bato de la Rosa sa protective custody. House vote to impeachment versus Sara Duterte. Sabi Mario Ria Pamangiraray nagpapabor na i-impeach si Sara Duterte. Yan ang mga headlines kana mga barata na mga detalyes po at yan na pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Matugang maray na aga ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kan mga barata sa lado nasyonal, inag-anunsyo niyang kan mga kompanya kan petrolyo ana panibagong bawas presyo para man sa diesel asin man kerosene. Mantang may paglangkaw man sa presyo kan gasolina. Ana magkasuway na abiso magkakaiguanin na 9 pesos 57 centavos kada litro kan rollback kan presyo kan diesel asin aabuton man sa 13.30 pesos ang kada litro man kada kerosene. Mantang madadagdagan man ang presyo kada gasolina sangkod ng 47 centavos kada litro. Ana sambit ng price adjustment kasunod naman kan pinagapapasunod na patakaran kan Department of Energy DOA. Poon pa kan Mayo 12 sa gudnang 18 kan bulan ni Mayo. Nainot nang ipinagpayag kan mga industry source na posibleng mag-abot sa 4 pesos kada litro ang dagdag na presyo kan gasolina
gasolina, mantang pwedeng magbaba sa gunang 8 pesos ang kada litro kan diesel, ninuli kan niro kan na presyo kan lana sa pangkinabana na merkado. Sabi kan DOA, ang mga pabagong ini ada kabasi naman na sayro kan na pangkinabana merkado kan na lana sa tao kan na padagos na pangyayari sa tao man kan na sirangan na party kan kinabana na nakakapiktar sa global supply kan na presyo kan na produktong petrolyo. Kana kalis na simana naglangkaw nin 2 pesos 21 centavos ang kada litro kan gasolina, asin 2 pesos 66 centavos ang kada litro kan diesel, mantang nagbawas man na naabuton sa 3 pesos 53 centavos ang kada litro kan kerosene. Inuli kani uminabot na sa kabilugan na increase na 46 pesos 44 centavos kada litro kan gasolina, mantang 51 pesos 82 centavos ang kada litro kan diesel, asin 54 pesos and kada litro kan kerosene pon Enero sa gudnang Mayo 5, 2026. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagsugo kan na Senado kan nagtalikod na Lunes ang pagsite ni na contempt o kasudma sa mga tauhan kan National Bureau of Investigation NBI. Nainot nang nagporbar na dakupon si Senador Ronald Bato de la Rosa sa laog mismo kan Senado. Anasambit ng motion na ipinagsampa ni Senador Joel Villanueva tanganing isaita and contempt ang mga sangkot na mga ahente kan NBI. Ibugtak sinda sa kustodiya kan Senado na tulos naman na inaprobaran kan mayoriya. Basado sa bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano, sinugo kani ana Office of the Sergeant of Arms na ibugtak sa kustodiya ana kan Senado, anasambit ang mga individual. Dagdag pa ni Cayetano, pwede sindang maghagad ng tabang sa Philippine National Police duman sa siyudad kan Pasay, tanganing maipasunod ang kasuguan sa gunang makapagduhol ni na paliwanag ang nasabit na mga ahente kan NBI. Basado sa kuakan CCTV, mailing na marikas na nagdadalagan si De La Rosa pasiring sa plenary hall. Kanda Senado tanganing maiwasan subuot ang pagdakop sa iya ang mga nagahabol na mga ahente kana NBI na nakasibilyan na nag-partisipar si De La Rosa sa sesyon na may sinasabing lugad asin dugo sa partibismo kana sa nga walang kamot. Sa plenaryo naging emotional pa ang senador mantang iistorya ang insidente asin subuot porbar kan mga ahente na pugulan siya na makalaog sa partibismo kan na Senado. Sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes de Porta na may kapota subot nin kopya ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court NBI laban kay De La Rosa kasumpay kan kasong crimes against humanity na may relasyon sa war on drugs kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa iba pang detalles kan mga barata pagita sa lado nasyonal, kinumpirmar kasudma kan International Criminal Court ICC na sinda ang nagpaliwas kan warrant of arrest laban man kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasumpay kan subuot mga paggadanda sa irarom kan war on drugs sa campaign kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Basado sa 16 na painang dokumento kan ICC na kalaman na classified as secret ana arrest warrant alagad pwede ning ipailing sa mga estado, international organization asin iba pang autorisadong personalidad. Kanda sudma aldaw kan Lunes, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes de Porta na sarong kopya kan warrant an ipinadara kan Philippine Center of Transnational Crime. Sabi kan ICC spokesperson na
orya na mailit kinumpirmar kan na tribunal na lehitimo ang dokumento kan ICC ang nagluwas na warrant gikan sa parte kan nagkukuriyat sa mga miyembros kan media. Nakapalaman pa sa warrant na may reasonable grounds ng aning digdi tubudan na nagkasala si De La Rosa bilang indirect core o co-perpetrator sa kasong crimes against humanity of murders gikan kan Hulyo 13, 2016 sagkod nang sa katapusan kan Abril 2018. Basado sa dokumento da imababa sa 32 ka tawo ang subot na gadan sa manlaylay ng mga lugar sa nasyon kan mga miyembros kan law enforcement kay banan ang nagkapira subot na mga hitmen asin nanda police asset sa kasagsagi kang kampanya kontra sa illegal drugs. Si De La Rosa iyo an inot na pamayukan Philippine National Police sa irarom kan administrasyon kadto ni Duterte asin saro sa panginot na nagpapasunod kan war on drugs campaign kan dating presidente. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal pinagakukonsiderangunyada ni dating Senate President Vicente Tito Soto III na pwedeng may relasyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte an sa iyang pagkakatanggal sa liderato kan Senado bilang presidente. Sa pahayag matapos kaning rebayan ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, tinawan doon ni Soto na strong possibility na ana sa iyang posisyon na apiktaran tulos kana ini ipahayag na ikukonben ang Senado bilang impeachment court in kaso ma-resibi ang articles of impeachment laban man kay Sara Duterte. Sering man ipinagpahig man ni Soto na mayo siya ninraot nin buot sa iyang mga pag-iriba sa pagkakatanggal. Parte lang ini kan haluy na niyang namamatian asin na namatian sa parte mismo kan Senado. Sigon sa iya nagkapirang bisis naman ini nga niribayan sa pwesto po paman kan maging senador kan 1992 asin na digdi pinagresibi kani bilang normal ana dalagan sa laog mismo kan Senado. Tilawan doon kan dating leader kan Senado na mayo subot nin direkta nga nagranisa sa iya tangani man na ipaliwanag ang dahilan kan na pagreribay kan liderato. Ang posibleng impeachment trial ni Vice President Sara iyo ang pinaglalauman na mangyayari sa Senado matapos maipasa kan Kongreso ang parte mismo kan article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata ngunyada sa lado nasyonal paragos man ngunyada na nagiging custody kana Senado si dating o si Senador Bato de la Rosa. Inaprobaran kanda Senado kanda sudma nin pagkapon an motion tangani man ibugtak sa protective custody si Senador Ronaldo Bato de la Rosa mantang pinagahanap kani asin inaatubang ana mga sinasabing relasyon subot sa kaso laban sa iya duman sa International Criminal Court ICC. Anasambit ng motion na pinagasampa kanda senador na si Senador Dante Marcolita asin betong magkaigwa ni na proteksyon na si De La Rosa mantang ginagamit kani ang gabos na mga legal remedy kasumpay kan sa iyang kaso. Sabi ni Marcolita kinakaipuan lang na matawanin proteksyon si De La Rosa mantang ipinaglalaban kani an sa iyang karapatan. Inot ng pagkakataon na naliwat na nag-atubang si De La Rosa sa sesyon kan Senado poon kanini magpara-palta, magpara-absent
kan bulan pa kan Nobyembre 2025 sa katakutan na siya dakupon huli man kan kasong kinakaimbultuan gani magigirumduman dahil siya na kada partisipar kan mga nakalis na mga sesyon matapos na magluwas ang mga barata na subuot na warrant of arrest kan ICC laban sa iya kasumpay man kan kontrobersyal na war on drugs kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo kung sa ina digdi sinasabing enterong takot si De La Rosa na madakup uli man kan warrant na pinagpaluwas kan ICC anti sa ansisyon pinagpaig ni De La Rosa na inatubang subot siya kan nagkapirang mga tauhan kan National Bureau of Investigation NBI sa paglaog sa parte kan edipisyo kan Senado. Ninuli kani pinagsugo kan Senado na i-cite in contempt ang mga nasambit na mga tauhan kan NBI as inibugtak sinda sa kustodiya kanda Senado. Mantang temporaryong pinagpapasirarom sa lockdown ang Senado matapos anda subuot na pagpurbar na pagdakup ki De La Rosa mantang isinasagibo ang sesyon sa laog kanda plenaryo. Basado sa mga tauhan kan Senado isinagibo ang lockdown tanganing maaraman ang mga tauhan kan NBI na subuot nagharas sa nasambit ng senadora basado sa 1987 Philippine Constitution Article 6, Section 11 dahil pwedeng dakupon ang sarong senador mantang may sesyon and parte mismo kan Senado sa laog kan Kongreso kung ang kaso na kinakasangkutan ang may padusang na imababa sa 6 na taon na pagkakakulong. Alagad, sabi ni dating Senador Antonio Trillanes Deporta sa sarong pahayag, kaya duman po sa kaso kaito pinag-aresto sa laog kan Senado ini ana reclusion perpetua kaya day ini na proteksyonan ka na provision na yan dagdag pa man ni Trillanes na mayo ini nga pagkakaiba sa kinakatubang niya na kaso ni De La Rosa na crimes against humanity na life imprisonment and penalidad kaya da isya pwedeng protektaran kan araw kaya na constitutional provision. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado national. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado national paragos kunyan na nagkakaigwaman ni pag iimbestigara ang parte mismo kanda Senado mapadapit manda sa sinasabing kaso na kinakasangkutan ni De La Rosa kanda sudma. Katakod kan bagay nini nagkukudul sinda kriminal ini crimes against humanity ang kaso kaniya. Nangapudan si dating Senador Antonio Trillanes Deporta sa publiko na bantayan sa buot nin Maraya ang aksyon kan Senado in kaso itao si Senator Batu sa mga autoridad. Ipinagpahig kani na digdi magabata ang mga aligasyon na kinakatubang ni De La Rosa kasumpay ka na subot crimes against humanity na may relasyon sa war on drugs campaign, sabi pa man kan dating senador. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal pinag-anunsyo mo niyan ni Interior and Local Government Secretary John Vica Remulla na nagpaluwas na ang Interpol kanda pinagsasabing red notice laban kay dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantaga asin na dating pulis na si Rafael Dumlao III bilang parte kan pagpapadagos ninda paghahanap kana sa indang magagabat na kasong kinakatubang kasabay kan bagay na niya pangaranan na ang negosyanteng si Atong Ang mantang ang suway na kaagada para man sa red notice laban ki dating Ako Bicol Party List Representative o Congressman Saldico
na tagaduman sa Albay na ipasa na alagad na sa proseso pa na pag-aprobar kan na Interpol. Piga paliwanag ni Remulla na kumpleto na ana mga kinakaipuan ng mga dokumento sa paraman Kisaldiku. Alagad sa presente nire-review pa kan International Police Body anasambit ng aplikasyon and read notice and daiman na warrant o baras kundi formal na kaagadan sa mga law enforcement sa bilog na kinabanda na hanapon temporaryo asin dakupon ang sarong individual mantang pinagalat an extradition o magkakanigong legal na proseso. Si Batag o Bantag ang nasasangkot sa kasong pagkagadan ka na middleman sa paggadan sa broadcaster na si Percy Lapid mantang si Dumlaw ang dati nang naatulan kasumpay kan 2016 na kidnapping asin paggadan sa South Korean businessman na si Jae-ik Joo na maski ngani pariyo ninda pinagninigaran anasambit ang mga sahuta nagpayag si Remulla kana pagkakadismaya na mabagal ana paghanap sa mga wanted person asin na digdi pig-inkaminar an pulisya na bakusugon an operasyon tanganing tulos na madakop ang nasambit ng mga persona. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal padagos man ngunyan anda pag kakaigwa ni na pag manmanda ka na mga miyembros kana NBI asin manda kana tropa kana SWAT team kay Bato de la Rosa partikular na dumanda sa parte mismo kana luwas kana Senado yaon dumanda nakabantay anda grupo kana mga sinasabi subuot na mga miyembros kana NBI asin manda ana SWAT team na may daran nila warrant of arrest alimanda sa parte mismo kanda International Criminal Court ICC ianda tangani mana in kaso degdi mahiling yaon sa luwas naga kakaigwa nin paglakaw-lakaw ana dating o ana senadora na si De La Rosa ini anda tulos na dadakupon asin na isiserbi kana mga autoridad ana nasambit ng warrant of arrest. Magigirumduma na si De La Rosa anda pinagapaluwasanda ni na warrant of arrest ni nuli kanda subuota pagkakaimbwalto kani war on drug kanda dating presidente na si Rodrigo Duterte. Sudma pinagapurbaranda nadakupon si De La Rosa kanda grupo kana NBI lagad community pas inininda kaskas apagdalagan palaog mismo talaog kan Senado kun kaya inadakop ana maulyas na senador. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, formal na napili bilang bagong presidente kan Senado si Senador Alan Peter Cayetano sa ginibo na burutuan sa lado kan plenary duman sa sesyon da kanda Senado kanda sudma aldaw kana Lunes Mayo 11 sa kabilugan na 24 ng mga senador nagpartisipar sa sesyon na nakakuha si Cayetano ng 3 boto bastante tanganing daugon si Senador Vicente Tito Soto III na nakakuha sa naninsiam na boto. Kabali sa nagabuto nin pabor kay Cayetano maliban sa siyam kaninga pagiriba sa minority bloc iyo an sa iyang tugang na si Senador Pia Cayetano asin ana magtugang na sinda Senador Camille asin Marta Villar na pariyong nasasangkot sa subuot kaso sa flood control. Ang siyam na mga senador man na nagbuto kay Senador Soto iyo sinda Senador Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Pampilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rapi Tulfo,
Erwin Tulfo asin man si Tito Soto. Duwa nga senador man ana sinasabing digdi nagdesisyon na mag-abstain o day magbuto kabali digdi iyo si GB Ejercito asin si Juan Miguel Zuberi. Si Cayetano na ang ikaapat na leader kan Senado sa irarom kan Marcos administration magigirumduman inot nagserbi bilang Senate President si Senador Juan Miguel Zuberi sa puon palang kan administrasyon na pinagsundan ni Francis Chis Escudero kan 2024 asin si Senador Tito Soto kan 2025. Nangyari ang balasahan sa tao kan mainit na urulay mapadapit man sa Article of Impeachment laban ki Vice President Sara Duterte. Pinaglalauman na ini and magkakaigwaman ni mga pagrereklamo sa laog kan Senado para sa sarong nangyari na impeachment trial in kaso makako ini ning kinakaipuan ng 1/3 na buto gikan sa parte mismo kanda Kongreso. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sinasabi ni Bato na digdi subuot sa istorya kanina sa parte mismo kana Kongreso. Pinag-ipaan da siya kan NBI, wrestling da siya kasi na nakalugad-lugad. Iyan ang sumbong ni Senador Bato de la Rosa duman sa parte mismo kan Senado. Ikaya iwasan na maging emosyonal asin maanggot si Bato de la Rosa pero duminulag sa paghabol kan NBI pag-abot duman sa Senado para istorya kung ano-ano asin na digdi. Sinasabing digdi pinag-wrestling da siya kan NBI asin nagkaigwada ninlugad sa saiyang kamot. Sabi pa yan ni De La Rosa matapos subuot na siya anda ipaan pugulan na makalaog da sa Senate plenary hall. Sabi kani sa istorya duman sa laog mismo kan Senado. Sabi pa man ni De La Rosa, digdi hinipaan siya kan NBI personnel na subuot da inirespeto ana parte mismo kan pinakahalangkaw na Kongreso o ana Senado sigun paman sa istorya ni Bato de la Rosa. Ang mga detalyes kan mga barata sa luwas kan nasyon sa kinabanin Karawat lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Maatugang unyada sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado lokal. Sa tuyang barata unyada sa lado lokal.
Nakatalaan man na digdi magkaigwani na doon na ana pagkakaiguan ni mga paglapag sa mga wanted person sa laog mismo kana probinsya kanda Camarines Sur. Ini ana pinagatawanin na doon kan liderato kanda Philippine National Police o PNP na sinasabi sa paagiman ni Police Colonel Virgilio Ulalya, ana provincial director na igwaman ni nagkapirang mga nakabinbin na mga waranta sa party mismo kanda probinsya ni na Camarines Sur umanlaylay ng mga hipatura kan pulisya na kung saan para iserbi sa nagkapirang mga wanted person na tinawan doon kaniya na haros digdi nagiruman na grupo kan na PNP sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur tangani na digdi darakupon ang mga persona na mga may pinsyenteng mga warrant of arrest alagad an iba kaya digdi na mayo naman sa party mismo kan na probinsya kan Camarines Sur o nagdurulag na yan ang nagiging rason kung tano ang iba nga warrant of arrest na hali mismo sa korte ang daipan isiserbi sa nagkapira nga mga wanted person o mga kriminal. Alaga day managuuntok ang liderato kan Philippine National Police o PNP sa paglapag sa nasambit ng mga persona tangani man ang matawan ni justisya ang mga biktima o pamilya kan mga biktima. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pa sa lado lokal nasa si Boyet Paderes, Boyet Camin. Doang persona ay naristar kan pinagsarong pwersa kan Batong Municipal Police Station asin kan 5 officers Buhiglal Mobile Force Battalion sabi sa kan magkasuwayin na warrant of arrest sa Banuantan, Bato, Camarines Sur. Ginibuan operasyon base sa pinaluwas na warrant of arrest kan korte. Tulos man na aresto ang mga suspect matapos ang ginibong verifikasyon asin validation kan sa edlag pinagtataguan. Ang duwa may kasong violation of RA 1848 o Coconut Preservation Act of 1995 na pig-amindaran kan RA 10593 na igwang rekomendadong piyansang sa 6,000 pesos para sa Bilis News. BBS Basta Bareta sigurado. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal na kisumaro ang Philippine National Police o PNP kan Banuan kan Gallego, Camarines Sur sa pinagibong clean up drive kung sa ina di pinagpanginutan man kan mandainlain na mga opisina kan lokal na gobyerno na Banuan kan Gallego, Camarines Sur kaibanan na anda alkalde kani asin mga ilihidong mga opisyal anda Del Gallego Municipal Police Station sa panginginot kanda indang pamayo na si Captain Jason Canuto nakisumaro sa party mismo ang mga namamanwaan sa barangay kana Sabang Del Gallego, Camarines Sur tanganing digdi isulong asin maging matrayumpo maipasulod ang kabilugan na Coastal Clean-up Drive na pinaghibo ka na kalisnal daw ang mga araw kaning mga aktibidad bako sana para man sa kalinigan kundi maging para man sa kaligtasan kan mga namamanwaan intero na digdi ipinailing kanda mga opisyalis kanda barangay opisyal kan gobyerno pati naman kanda liderato kanda Philippine National Police ang pagkakasararo tangani manda linigon ang mga ati sa coastal area kanda Banuan kan Del Gallego, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal na sa linya si Daryl Banyas. Daryl Camin. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal nagsagibo ni monthly rank inspection MRI ang Camarines Sur Police Provincial Office kan nagtalikod na aldaw sa tubangan ka na old admin building bilang parte ka na pagdanay kan disiplina karahayan asin manda anda tamang pagsunod kan uniforme kan mga tawan kan Philippine National Police Pega partisiparan ka na PHQ personnel ada nasambit ng aktibidad kung sa ina digdi
pinagapanginutan ni Pulis Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director kan Kamara de Sur Police Provincial Office. Importante ang regular na pagsasagibo kan pinagapod na rangka inspeksyon tangani man na magdanay ang nalangkaw na kalidad kan disiplina asin preparasyon kan mga tauhan kan pulisya sa pagpapasunod kan sina mga trabaho sa publiko. An maray natindog ang tamang pagsulot kan uniforme asin na disiplina, nagpapasairarom kan profesionalismo kan kada pulis na minaserbi sa mga namamanwan, sabi pa man ni Colonel Olalia, ang Provincial Director kan PNP sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl Kamin. Lugadan ang Deputy Secretary kan Rebuilding New People's Army sa nangyaring engkwentro kan 2nd Infantry Battalion alas 5:30 aga kan Domingo duman sa Barangay Palanas o Barangay Miabas, Palanas, Masbate. Sigon sa 9th Infantry Division kan Philippine Army, nakaresibin ng informasyon ang 21st Battalion gikan sa mga residente dapit man sa presensya kan mga armadong grupo sa lugar. Nagdurar ng 5 minuto ang riribayanit putok asa sa nag-atras ang mga rebelde asin nabayaan ang lugadan na Deputy Secretary kan Kumiteng Larangan Guerrilla South asin man SRC4 na midbid sa alias na Daddy. Si alias Daddy, piko konsiderar na midbid na leader kan NPA sa probinsya ng Masbate asin impwelto sa Manila inakaso nin pagadan, pagbalgar sa Anti-Terrorism Act, illegal possession of firearms and explosives asin man ammunition, maging attempted homicide. Tulos ining pigbulong kan mga soldados asin man pigdara sa pinakaraning ospital asin sa presente iya o naman sa maray na kamugtakan ang sinabit ng leader kan NPA. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, ang Pakwan Festival naman sa Kasuray, tampok ang mga mahamis nagusi kan mga parauma. Bako lang simpleng protas ang pakwanda para man sa mga residentes kan barangay kan Kasuray, duman sa Banwan kan Magaraw, Camarines Sur, kundi Saro ini sa sinasabing panginot na pinagkukuhanan ni na hanap buhay kada komunidad o kana mga barangay. Bistado sa barangay bilang Pakwan Capital kan Camarines Sur, ninuli ka na kadakul-dakul na kalidad ka na sa indang mga ani na inaabot ninda panlain-lain na parte kan na Bicol asin maging duman sa parte kan Manila. Pinagkakarkulong 80 sa gudnang 90% kan mga residentes duman sa Kasuray nagtatanom nin pakwana sa kada panahon kan tag-init aros gabus. Subuot nagkakaigwanin magayuna ani ngunya na taon ninuli kan maray ang kamugtakan kan panahon. Sabi kan mga parauma nakakatabang anda sinasabi subuot na maaskad na daga arani sa parte kan San Miguel Bay tanganing maging mahamis asin malutong an sindang mga pakwan. Ngunya na taon da ilalansar ka na barangay an ka inut-inuting Pakwan Festival tangani man mas maipailing an sindang produkto asin mapakusog ang mga industriya kan pakwan sa lugar. Saro sa mga tampok sa festival iyo ada pagkakaigwa ni na ang pakawata para mada sa pinakadakulang pakwan kung sa inagkapera sa mga naaning protas minabuta sa 10 kilo ana gabata kana pakwan sa pagi kana pista gusto kana barangay maibugtak sa mapa ang sindang lugar bilang premier na pakwan na producer ta parte mismo kanda Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes ganda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, ada sinasabi na ME sa transport sektor asin commuter iyo ang makikinabang da sa itata ipapatindog na modernize sa market asin terminal na matao
ni nadala na sa party mismo kada banwaan ka na minalaba ka Kamara de Sur. Pinaglalauman na mas pang mapapadali na bakal asin na pagbiyahe kan mga residentes duman sa party mismo kan minalabak matapos na maaprobaran na ang 85 milyones na pesos na pundo para man sa modernized public market asin transport terminal kan na sinambit na nga banwaan. Sabi ni Mayor James Lizardo, riribayan na kan na proyekto ang presenting sa ditsa na nga informal na sinasabing sa udanda o merkado kung sa ina dakula sa mga tindero ang nagagamit lang nin trapal asin temporaryo nga pwesto. Kabali digdi ang na proyektong pagpapatindog na public terminal para man sa Trimobile asin man na PUJ nanganing dain na magpila sa gilid pa kan tinampo ang mga lulunadanda maiwasan padagos ang traffic asin aksidente sa lugar. Sinabi kan alkalde na pinaglalauman mapo ng proyekto ngunya na bulan kan September sa paagimanda ni Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte na iyo ana naglapigot sa paagiman kan pundong ipinagtagama sa irarom kan General Appropriation Act 2026. Ang nasambit na nga proyekto analuy na kung sa ina pinagahagad na grupo na magkaigwaman tagad sa paagi ni Congressman Luigi Villapuerte kan 2nd District kan Camarines Sur tulos-tulos ini aaprobaran ang pondo asin yauna sa General Appropriation Act GAA 2026. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal atud ang tabang asin pag-asa ni na malasakit sa parte mismo kan na komunidad. Matrayumpong na isagibo kan nagtalikod na aldaw ang walang gutom programa na pinagibo naman sa banwaan kan Lupi, partikular na sa Lupi Town na Plaza na kung saan na grabing pasasalamat sa mga programa pinag-iinot ang parte mismo kan salud apakanan kan nga residentes kan banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Ang nasabit na nga programa ang pinagatud mismo ni Mayor Tupi Asento kan banwaan kan Lupi asin mada sa tabang man kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Tering man ang tabang nagigikan sa parte mismo kan opisina kan DSWD ang walang gutom programa taro sa mga nakataunin dakulang tabang sa parte kan mga residentes duman sa banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur ug na ngunya nagkakaiguanin labi-labing pagtius tarakan padagos na giyera duman sa parte mismo kan Middle East. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal matapos ang 7 taon na pag-istar sa irarom kan Baltog Bridge o sa irarom kan tulay sa kalabaan kan Macabalo Rivers. Sa wakas, nailigtas naman asin na nakabalik na sa sindang pinagikanan duman sa parte kan Capi City ang magagom na sinda Ricky asin manda Maribik Binos. Sabi ni Barangay Captain Glenn Barcelona nangyari matapos na matrayumpo nga pakiulayan asin na negosasyon kan mga lokal na opisyal tanganing masiguro ang kaligtasan kapakanan kanasambit ng pamilya. Ana pagpili ka na magagom na magbalik sa indang probinsya pinagkukonsidera sarong dakulang lakdang asinda para man sa indang mas maray na puturo kabali na ana sa indang mga aki. Sigun kay Barcelona naging bunga ana trayumpo ana pagtatarabangan kan manlaylay ng mga individual kabalin dyan si Kagawad Carlito Bergonyo
ana nanginot sa pakikipagnegosasyon sa pagatud sa mag-aguma sagkod ng duman sa Pilar Port kabaliman si Emeline Reniba, si Dr. Cecil Arcilia kan CSWDO ed ana importanteng koordinasyon sa pagkakaigwa kana mga ayag asina mga impormasyon da pagduol ning tabang para man sa lado kan transportasyon abimanda ana nasambit ng punong barangay na Siglin na Barcelona para sa sainda itinao ang tabang pinansyal asin suporta tangani banda adigdi maipasudod ang liwat na pagpuli na nasambit ng pamilya hali duman sa Port kanda Sorsogon sa Pilar pasiring na duman sa Capiz. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga nagababaga pa nga mga barata sa lado lokal saro na naman na matarayumpong operasyon ang sinagibo kanda upo kada Philippine National Police matapos na masakuti na 29 anyos na parauma pinaga sasabing ni nadako pa dumada sa parte mismo kada banwaan ka na sangay aro ini sa pinaga sasabing most wanted positive asin isinagibo ang manhunt operation alas 10 na pagkaaga ka nagtalikod na aldaw duman sa zona sa isa barangay ka na Kilumaon sangay Camarines pinagbisto ang akusado sa alias na GC na inaristo sa bisa kan warrant of arrest para man sa kasong murder asin may mayo ni na rekomendasyon na piyansa pinanginutan kan na pamayukan na PNP duman sa Banwan kan sangay Police Major Michael Molina katabang ang grupo kan na RIU-5 Second Police Mobile Force Company ang pagdako sa nasabit ng suspetsado ng unyan yaon na nakakulong sa ipatura kan pulisya. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitang unyan sa lado lokal sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal Paragos niya na nangangapdan ang police station duman sa parte mismo kana San Fernando Camarines Sur. Asin na ipinapaaram sa publiko urong na sa mga may kadsadiri anda bikulo tering manda mga gasoline station asin na gasoline boy ana mga gasolinahan ana nangyari na impormasyon mapadapita sa subuot panibagong modus operandi na kinakasangkutan ka nagkapirang mga bihikulo rugnaan sa runga sinasabing Tundra Green Isuzu Crosswind Sportivo SUV sinasabi subot sa mga impormasyon anasambit ng lulunadan ana nagpagusulina sa naman gasoline station alagad digdi Duminulag dagos ngunyana ana koordinasyon kanda Philippine National Police sa mga ahinsya kan gobyerno arugman kanda LTO asin iba pang ahinsya kanda PNP tangani manda nadigdi madako pa nasampit ng may sa diri na sinambit ng bihikulo na Duminulag matapos ini magpagkarga ka na nasambit ng gasolina dyan sa Banwaan kan San Fernando Camarines Sur. Sigun sa liderato kan na Philippine National Police igwana sindan ng pinagibong koordinasyon sa parte mismo kan na LTO yan tangani man maaresto sin maaraman kung sisay ana may kadsadiri ka na sambit ng bihikulong Duminulag magkatapos na ini ana magpakarga nin gasolina. Sa iba pa nga detalyes ganda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal dako ana tarong sinasabing security guard kan mga miyembros kan Philippine National Police
sa illegal na droga. Liwat na digdi pinailing ka na liderato ka na Philippine National Police ana sa indang masigasig na kampanya kontra sa illegal drugs. Yan sa pinagibong drug bypass operation sa sarong 41 anyos na security guard kan nakalis na aldaw man sa barangay kan Sagrada Familia sa Minalaba ka Camarines Sur. Sasabi na biktima iyo si Ersun, residentes ka na Baaw, Camarines Sur. Nadakop na kung sa ini sa padakos na pagbint kan pinagtutubdan Shabu sa sarong pusher buyer na miyembros kan pulis Karibayman and Mark Money na nagkakantidad 500 pesos. Ako sa suspect ito an anom na plastic sachet pinagtutubudan Shabu na may kalkuladong timbang na 4.5 grams asinini ana igwa and street value na nagkakantidad 30,600 pesos. Ginamit ang operasyon kan mga autoridad iyo ang duwang alternative recording devices ERD tanganing masiguro na digdi naka-record maray asin na mayo na anuman na gatatanong ka na mga ebidensya sa parte mismo ka na suspect ni Nulit Tagabusian naka-record na sambit ng recording device o camera na daradara kan mga miyembros ka na Philippine National Police. Ang gwardiya nakakulong niya na sa nasambit ng hipatura na pulisya. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos kunya na anda pagtaunin na manlain-lain na mga tabang kan lokal na gobyerno kada probinsya ni na Camarines Sur sa inmana parte ka lugar ka na probinsya pinagabisita ka na grupo ka na probinsya kan Camarines Sur sa kasuguan ni Gobernador Elre Villafuerte iyo anda banwaan ka na Lagunoy ang aning digdiya awana ni na mga tinasabing sim upan atup ana nasambit na nga banwaanda iyan sa paagiman kanda mga programa na pinaga tutulod kanda gobyerno provincial kan Camarines Sur. Aper kayan nagtaupanin na laptop asin man nagtaupaman na ninda mga tukawan anda gobyerno provincial na pinapamayuan ni Gobernador Elre Villafuerte parte kan barangay kan San Rafael duman sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur. Dakulang tabang ana nasambit ng mga yero o ana mga sima na pinagatausa sa inda sa panahon na grabe ana sakit asin na krisis dahil kinakaipuan na bakalun asin na dai na kinakaipuan magastusan pa ang mga residente sigunian Guyita ayin residentes kan barangay kan San Rafael nasa rumana sa nakakuha ka na sambit ng ayuda nagikan mismo sa parte kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinagatud ni Gobernador Elre Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata na kitangunyada sa luwas kana nasyon barata kitangunyada dumada sa nasyon kana Iran atin mada kana Amerika. Ang Iran nagpadaranin proposal sa US para digdi tapuson na ang gera haliuna ang sanksyon. Trump pinagkontra anasambit na nga proposal. Nagpadara ang Iran ka na proposal sa Estados Unidos sa paagi ka na taga pamagitan sa paagi ka na Pakistan na obhatong digdi wakasan na ang gera tapos na asin na manlain-lain na parte ka na Middle East. Sa tao kan prosopisto ipinagpayag ni Iran o kan Iran ana pagtanggal kan US Office kana Foreign Asset Control o PACA sanksyon na duman sa Iran oil sales sa laog nin 30 dias asin na
tapos sa naval blockade kan Amerika sa saindang daungan. Segunda sa mga report, kabali sa hagad kan Iran ang sinasabing pagmamahala sa Strait of Hormuz in kaso maipasunod kan US ang mga partikular na mga commitment na daima na sinasabi pa. Sering manda sa paagi ka na araw kaning Truth Social Platform pwedeng pinagkontra ni US President Donald Trump ang counter proposal na yan ka na Iran. Sabi ni Trump, totally unacceptable o aros nangyari na dai ni resibi sina dai subuota aakuon kan Amerika ang mga kondisyon na pinaglatag kan nasyon kan Iran tangani tapuso na ang gyera dumanda. Agpatadid man ang Iran na daini mapupugol sa batos sa laban man sa anuman na bagong pag-aatake kan Amerika asin day tutugutan ang pag-deploy kan mga mas dakol na mga foreign warship sa Strait of Hormuz. Sa tuyang barata ngunyan sa kinabanin na karawat sa basketball dumanda sa NBA. Mas lalo ngunyan na sinasabing naging exciting pa ang NBA playoffs kung saan pinabagsak kan New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa score na 144-114 sausaw tanganing makuha ang apat na street na sweep Eastern Conference. Nanginot si Jalen Bronson para sa Knicks na may 22 puntos mantang si Joel Embiid and Sixers sinasabing naka-record man in 24 puntos. Sa Western Conference nakatabla ang Minnesota Timberwolves asin serye kontra sa San Antonio Spurs matapos ang dukot na kapangganan sa skor na 114-109. Nagbida si Anthony Edwards para sa Timberwolves asin may 36 puntos mantang si Dylan Harper kan Spurs naka-score man nin 24 puntos. Mga tugang iyan na katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis ang atugang ako po si Junel Cuba mabalos kan sa inyong pagantabay apa sa tuya pulugudan biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos basta barata sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7. BBS Basta Bareta Sigurado. Matugang maray na aga po sa endo kabos. Ako po si Junel Cuba sa headlines ka na sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado lokal. Sa headlines ka na mga barata sa lado lokal 798 plus 403 na mga bagong mga beneficiaries para sa walang gutom program gikan sa DSWD natawanin na doon kan gobyerno lokal kan banwaan kan Ragaya Camarines Sur. Sa tuya pa nga mga barata ngunya na sa lado lokal padagos-dagos ana pagdulni na ayuda ni Gobernador El Villaforte asin banda ni Mayor Bikbik Solano mga tapang sa mga buro barangay urog na sa mga simbahan o kapilya sa lain-lain ng mga barangay sa Pili Camarines Sur.
Sa iba pang detalyes kan o pamayukan na mga barata pakita sa lado local government unit kan na banwaan kan na buhi Camarines Sur na karesibinin certificate of compliance gikan sa parte kan National Commission for Culture and Arts. Mayu pa ka na mga barata sa lado lokal, 4,000 na mga pamilya sa Garchitorina na karesibinin libreng gulay gikan kay Governor Elry Villapuerte asimman President Bongbong Marcos. Yan ang mga headlines kanda mga barata, mga tugang unyad sa detalyes kita kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Ipinagpapadagos ngunyad ang lokal na gobyerno kan na banwan kan Pilik Camarines Sur sa tabang ni Diora Maribika Bikbika Solano asin Gobernador Elry Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur an sa indang aga taunin na suporta asin na pagmamalasakit sa mga simbahan sa banwan kan Pilik Camarines Sur sa paagi kan na tao ni na mga plywood, mga sim asin mga kukulamber para mana sa mga kapilya sa madlain-lain na barangay kan na banwaan kan Pilik Camarines Sur. Personal na pinagatud ni Mayor Maribika Bikbika Solano ang mga materyales kung saan na pinagapadarakan na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villapuerte asin man kan LGU Pili sa barangay kan na San Isidro Labrador Chapel asin man San Agustin Chapel kabali naman ang iba pang mga sinasabing mga chapel dyan sa banwaan kan Pilik Camarines Sur. Yan bilang tabang ang lokal na gobyerno kan Pili asin manda ni Gobernador Elry Villapuerte sa pagpapakaray asin man pagpapatibay kan sa mga simbahan gikan na sa sendang personal na mga pundo asin inisyatibo. Ini ana nagpapaseraram kan tunay adiwa sina pagtaunin na serbisyo kada lokal na gobyerno kan Pili asin man ni Gobernador Elry Villapuerte. Iyan tangani manda tadigdi mas pang mapakaray ang edipisyo ang mga pagtatao in serbisyo sa partibismo kan mga Kristyanismo. Along-lalo na digdi nakapokus ang pagkakaiguanin pagsamba kanagkapira nga mga residente sa laog kan barangay ang malasakit sa parte kan komunidad. Ang padagos na pinagpapailing inda Mayor Maribik Bikbik Solano asin ni Gobernador Elry Villapuerte sa mga tabang na sa indang pinagtatao. Tarong simpleng tabang na may dakulang ambaga para man sa simbahan asin bad sa mga residentes sa banwaan kan Pili Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan mga barata nasa linya si Buyit Paderes. Buyit Kamin. Mainit na pagsabat asin seguridad ang bilibo sa pagbisita ni Napolcom Vice Chairman Atty. Rafael Vicente Calinisan sa Naga City sa Panginoon ni Police Brigadier General Erosito Miranda, Regional Director PRO5, kaibahan sinda Police Colonel Gilbert Parinas asin Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. Si Atty. Rafael Vicente Calinisan sa Naga City Airport ang pagbisita katakod kan pagulay sa mga personalis kan Naga City Police Office para tukaron ang mga dapit sa operasyon asin serbisyo kan kapulisan. Siguro kan PRO5, Naga City Police Office asin Commissioner PPO ang maray na seguridad asin koordinasyon sa bilog na aktibidad kasudma. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Ibabang detalyes kan mga barata lokal ibinida kan local government unit kanda banwan kan Buhi Camarines Sur ang naresibi kaning certificate of compliance gikan sa National Commission for Culture and Arts NCCE para man sa isinagibong local cultural inventory kanda sinampit ng banwan. Ang sertifikasyon pinagpirmaan ni NCCE Chairman asin
Executive Director Dr. Eric Cerudo bilang pagbisto sa pagsunod kan LGU sa banwan kan buhi Kamaridusor sa mga ipinagtalaan ng mga amended Republic Act number 11961 o National Cultural Heritage Act of 2009. Sa ipinagpaluwas na payag kan LGU duman sa banwan kan buhi Kamaridusor, sinabi kani anda pagbisto asin da pagtao pagpatunay kan dedikasyon kan banwaan sa pag-aataman kan mga kultura asin man kasaysayan asin man mga pamana kanda buhi kasabay kanda selebrasyon kan National Heritage Month kanda ngunya na bulan kan Mayo mantang digdi tawan manin pag-umaw ni Bicol Cultural Workers na si Ryan Quatruna ana pagkakaigwa ni na pagkakamtanda kan compliance sa alagad tinawan doon na dapat matapos sa sertifikasyon ana cultural inventory basado kay Quatruna. Importante magamit ang inventory bilang parte kanda pagkasunod sa paggibo kan mga pulisiya, programa asin inisyatiba para manda sa pag-ataman kan tamang pamamahala kan mga cultural heritage kan komunidad. Pinag-ingkaminar kani ana mga mahiwas na partisipasyon asin anda pagkakaigwa ni na paggimata kan komunidad manungod man sa nakalistang mga cultural properties para mas mapararumpa ana pagtaunin na importansya sa mga sa mga parte kan buhi noon sa saindang makasaysayan asin na indignidad kung sain padagos na pinagpipreserbangon niyan sa banwaan kan buhi Kamaridusor. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Daryl Batas. Daryl Kamin. Mas pinakusugpaan programang state-of-the-art healthcare on the go ini ay o an asset kan probinsya ng Camarines Sur ninuli sa bagong mobile clinic na Express Lab Laboratory on Wheels. Ang mobile clinic na ini equipped nin Manila in a medical as in man diagnostic services araw kan full body x-ray as in ECG. Kabali man digdi ang laboratory sa complete blood count o CBC, urinalysis, clinical microscopy as in man blood chemistry. Sa sinabitang pasilidad, ang kayang maglibot sa rarayong lugar sa laog kan probinsya ng Camarines Sur, pwedeng ma-examine ang mga helang araw kan tuberculosis, pneumonia, anemia, diabetes as in kadakol pang ibang klaseng helang. Dinagdag pa na ang iba pang healthcare on the go asset kan probinsya, araw kan women's wellness on wheels, eye clinic as in dental clinic on wheels, hospital on wheels, healthcare motor as in man kadakol pang iba. Meron tanto opera sa Express Laboratory on Wheels na ini, igwapa subuot na mobile clinics ang maabot na makatabang pa sa pagmantinil kan sitwasyon medikal as in maray na salud kan mga taga-probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barat sa lado lokal, maabot sa 798 plus 403 na mga bagong benepisyaryo para man sa walang gutom programa kan sa parte kan DSWD. Ana natawanin dakulang atensyon duman sa parte mismo kanda banwaan kan Ragay Camarines sa tabang yan kan DSWD asin man kan lokal na gobyerno kanda banwaan kan Ragay Camarines sa paagiman ni Mayor PGH sa Oribata. Padagos na pinagpapayuwas ana serbisyo nga pang komunidad sa paagiman kan walang gutom program kan DSWD sa tabang kan LGU Ragay Camarines sa paagi ni Mayor BGH Oribata o minabuta sa 798 ang kabilugan ng mga benepisyaryo, abali na ang 403 na mga bagong nadagdag na mga benepisyaryo sa isinagibong distribusyon. Pinasalamatan man kanda grupo kan mga benepisyaryo ang lokal na gobyerno kanda banwaan kanda Ragay sa agiman ni Mayor BGH Oribata.
asinmada si Congressman Huri Bata sa iyang padagos na suporta sa mga programa tunay na nakakatabang sa parte kan mga residentes kan na Ragay asin pagkakasararo na akamtan ang pinakamaray pinakadakula na parte ni natabang asin kaugmahan para man sa mga residentes kan banwaan nin Ragay, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pangunyada sa lado lokal. Nag-aninin pagkontra gikan man sa mga pedicab driver ang prosopistong paggamit kan e-bike bilang parte kan na innovative approach sa parte kan na modernisasyon kan na pampublikong transportasyon sa laog kan na syudad. Sabi kan na City Public Safety Office Executive Director Rini Gumba o beto sanakan na nasambit ng prosopisto na matawanin mas maray na modernong alternatibo asin traditional na padyaka, partikular na sa nagkapirang mga secondary roads sa laog kan na syudad Canaga. Siring man ipinagapayag kan na mga driver na bakong praktikal ang e-bike ni nulita digdi halangkaw daan presyo kani kumpara sa sindang kinikita uro aldaw sa pagpapasada sa tinampo. Inuli kani nagdadanay na nakabinbin an ano man na posibleng implementasyon kan proyekto mantang digdi padagos an konsultasyon kan mga apektadong mga sektor. Padagos man na pinagdadangog kan lokal na gobyerno ang lado kan mga para padyaka o padyak driver ani mana na makabilog nin masa inklusibo asin da mga solusyon sa lado kan transportasyon digdi sa laog Canaga. Digdi sa Naga inahagad kan grupo kan mga e-bike na tugutan na sinda makapag agi parte mismo kan National Highway asin bugta kan na in e-bike lane sa parte kan highway tangani man makaagi asinda dai pagparada kupon ang grupo kan mga e-bike agigirumduman na digdi sa laog Canaga ipinagpapangalad at e-bike alagad ninhuli kan na grabe na and pagkakaigwa nin problema sa lado kan na transportasyon asin sige ang mahal kan produkto nga petroleum tarakan na gera duman sa Middle East inaagad kana grupo kana mga e-bike o mga operator kana e-bike na sindat tugutan na makapagabiyahe o makapag-agi sa National Highway kadaklan kan mga may e-bike digdi daima na papalunad o daima na papalunad ni na mga pasayro kundi nahatod sana kan sa indang mga pamilya sin ginagamit sana sa parte kan pagbakal sa merkado publiko kaya kinakaipuan lang subuot asinda tugutan man na makaagi sa National Highway. Mayo pa ning kasimbagan digdi ang lokal na gobyerno kan syudad nin Naga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal nasa disposisyon na RP kanla sa enterprise ana employment status kan mga personay kani na nahulog kay banan an sa indang boom truck na naghihila sa naman sa sarong service vehicle kan nagtalikod na aldaw duman sa Zona 3 sa Barangay Canflor de Lis sa Milaor, Camarines Sur. Digdi sa kalabaan kan Maharlika Highway takop kan lugar kan mahulog ana nasambit ng bikulo may kataid na irrigation kanal. Antang pig ihila ang ikipay kan kumpanya na nahulog alulunadan at nahulog sa parte mismo bandang alas 10:45 ni na pagkaaga. Tabi ni Ida Garcia, 72 anyos na personay kan kumpanya, 30 taon na nindang ginigibo na paghatak sa lulunadan alagad aksidente ang pagkakahulog kani sa kanal. Maayo manining tinapong grabing distroso sa parte kan sa iyang lawas
maging ang sa iyang mga pagiriba alagad agkukulog daan likod atapos na mahulog asin na mapurak sa tubig kana nasambit ng irigasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, matapos anharo sa sarong bulan na pagalat ka na mga jeepney driver sa ayuda gikan mada sa parte mismo kanda national government, itinauna ka nakalis na aldaw sa 442 na mga jeepney drivers gikan sa ikaduwang distrito kan Camarines Sur, anda pinagasasabing 5,000 pesos na fuel subsidy sa irarom kan assistance to individual and crisis situation o EICS program kan DSWD. Anda mga beneficiaryong driver direktang kabali sa listahan kan LTFRB mantang ang DSWD man nagsagibo kan na pagproseso kan requirements kan mga nakaresibi kan sinambit ng ayuda. Nagpuon alas 7 ni na pagkaaga ang distribution kan cash assistance asin naging maray ang bilog na proseso kani sagud ng matapos ang payout. Nabugtakan na ang mga nagbugtak man ang mga help desk ang DSWD sa tao kan na tulos-tulos maaraman asin masimbagan ang mga kaputan ang mga beneficiaryo nga mga driver digdi sa laog kan na siyudad Canaga. Manlain-lain ang mga plano kan na mga tsuper ang sinasabing digdi gagamiton ang sa indang mga biyaya na nakuha sa parte mismo kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ping nanginutan man ni Gobernadora Elry Villapuerte ang pagdul ni libreng gulay asin naabuton sa 4,000 na mga pamilya sa mga lublub na baybayon sa barangay kan Garchitorina, Camarines Sur. Ang inisyatibong ini katabang ang Office of the President sa irarom kan administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sigun kay Gobernadora Elry Villapuerte, duang sektor ano betong matabangan na kanasambit ng programa ana mga parauma sa laog kan Camarines Sur asin ang mga residentes na luy nang nakakamati kana halangkaw na presyo kan pagkakanda dumanda sa Banwan kan Garchitorina, Camarines Sur. O beto kada sambit ng programa na tabangan na anda duang sektor ang mga lokal na mga parauma sa paagiman kan pagbakal kan sa mga ani sa tamang presyo asin ang mga residente sa baybayon na naatubang ninhalangkaw na presyo kan mga barakalo ninuli kan na harayo sa lado kan na transportasyon sa nagkapirang parte kan Garchitorina o minabota sa 10 pesos ang presyo kan sarong pidasong kamatis o sibuyas. Ninuli kani personal na nagsungko duman asin na pinagdumanan ni Gobernador Elry Villapuerte ana nasambit ng kustal na banwaan asin mga barangay tanganing siguraduhon na makakaabot mismo ang tabang sa komunidad sa pinaka tios asin maabot man nin sagkuda kinakaipuan na suporta. Apwera sa paagi kan ayuda, naging emosyonal man ana pagresibi kan mga residentes sa parte kan gobernador kan na probinsya ng Camarines Sur na wanduo na ni Gobernador Elry Villapuerte. Ikani malilingawan an mainit na mga sinasabing pagkugos asin mga ngisi asin na pagpadangat na pinagpapailingkan mga residentes sa iyang pagbisita sa Banwaan kanda Garchitorina. Ayo ni na kwarta ana sa iyang pahayag katumbas ang pagpadangat kan mga tao sa parte kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Simpleng paagi nakapaghatod nin tabang kaugmahan asin paglaom mga residentes anda Banwaan kan Garchitorina, sabi ni Gobernadora Elry Villapuerte. Tinawandoon ni Gobernadora Elry Villapuerte ini subuot ang klase kan serbisyo. Gusto niyang ipagpadagos ipailing serbisyong may puso, may malasakit asin mayong nawawalat gabus mga yaon digdi
komunidad ang gabus matatabangan kan serbisyo na pinaghatod kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagi kan mag-aramang Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitmunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Magabat na bulos kanda trapiko na matian parte kanda Banwan kan Milaor Kamara de Sur ana magabat na bulos kanda trapiko kan nakalis na aldaw. Yana sa isinagibong pakuasin pagali kan close banda na nahulog dumada sa parte mismo kan na irrigation na kanal. Sharing man ang truck na nainot na nga agibo kan retrieval operation na sa nasambit na nga lugar. Ninuli ka na nasambit ng operasyon nagal ang bulos ka na malulunadan sa lugar na nagbunga kan magabat na bulos kan trapiko sa mga motorista. Iga taon man na advice sa ana mga biyahero na mag-ingat asin kung pwede mag-agi mo na sa mga alternatibong ruta manta nga nagpapadagos sa ginibong clearing operation sa nasambit ng lugar. Nag-deploy man ang mga tauhan kan PNP tanganing maariglar anda bulos kan na trapiko asin matawanin giya ana mga biyaheros na nagaagi sa parte kan na Banwaan kan na San Fernando, Camarines Sur. Mga tugang iyanan ka tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan na tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department. Nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba mabalos kan sa pong pagantabay. Apa sa tuya pulugodan biyaya patin an bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol